Amen po. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat. Itong po mga kapatid natin na nasa live stream. Magandang umaga rin po. At po sana tayong patayo-tayo habang tayo po'y nakikinig. Huwag po tayong padalos-dalos. Bawal magkasakit at bawal ang judgmental. Kaya stay put po kayo sa inyong mga bahay at makinig po tayo sa anuman sabihin ng Panginoon sa atin. Yung pong awit kanina ay, yun na po yung laman ng aking mensahe. Talagang ang Diyos ay naging napakabuti po. Kung hindi po ako nakakamali, nasa 7 buwan na ba tayo sa ating pong COVID? At 7 buwan na ito ay we can conclusively sabihin na mabuti ang Diyos. Hindi siya nagkulang. Marami pong mga nasaktan, marami pong mga nagsarang mga establishment. Karamihan po doon ay mga entertainment, sports at iba pa. Maging ang gawain pa ng Panginoon ay medyo hinadlangan sapagkat talino ng kaaway. Hindi niya po natin yung mga 20, tama no? Pababa. Ito po yung mga millennial, ito po yung mga intellectual, ito po yung mga active, ito po yung mga nag-iisip. Hindi niya pinatin yung mga 60 pataas. Ito po yung may pera, ito po yung may karanasan, ito po yung mga may wisdom. Ang pinatin niya yung working class, which is 21 hanggang 59. Ito po naman yung mga very busy. Ito yung mga palaging may ginagawa at palaging may mga pangarap, may mga activities, pagod, puyat, at iba pa. Ganun pa man ay tayo po gumagawa ng paraan upang lahat ng ating pong sektor ng edad ay marating po natin at madala yung message by all means. At pagdating ng panahon, ay sabihin po natin, mabuti ang Diyos. Ang awit 8 ay isang napakagandang awit ni David na isang harmony ng Diyos upang ipaliwanag kung sino ang Diyos sa ating buhay. Ang Diyos ay hindi nagbago pa rin, ever since, maging madilim man ang ating nilalakaran, kasama natin ng Panginoon. At ang bagay pong nais siya dito, yung goodness of God, greatness of God, at yung God response po ng mga manampalataya sa kabutihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos. At ang awit na ito ay sumasagot doon po sa mga katanungan na sa mga philosophy na nagsabing, I am the captain of my soul, the master of myself. Na napakataas ng philosophy na sinasabing hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya ko sa akin sarili. Isang prinsipyo naman ay nagsasabi na ang tao dahil galing sa apes, sa unggoy, sa tiyonggo, sa gorilla, kay King Kong at iba pa. Which is napakababa naman ng pagkakilala. Ang Psalms chapter 8 ay isang pagtutuwid ng sino ang Diyos, sino ang tao, at sino ang lahat ng mga nilalang sa kanyang harapan. Yung layunin. Yung purpose ng bawat isa kung bakit ginawa ng Diyos ang lahat. Sapagkat sa Diyos wala pong imposible. Pangalawa, lahat ay meron pong layunin at meron pong dapat gampanan ng mga tungkulin upang mag-evolve at manatili, mag-exist ang buhay sa ibaba ng mundo. Sa pagkakalalang ng Diyos, pagka mayroong mga nagkukulang sa kanyang mga nilalang, ay nagsasabi na lahat sapagkat parang domino effect ito na hindi mo masyadong maranasan at pagkatapos sa maraming mga panahon, makikita mo, parang kulang. At to start with, ang pandemic po ay hindi nagbawas sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kabutihan ng Panginoon. Yung awit kanina ay isang napakagandang mga awit. Yung aking sabi ng awit kanina ay, yung kabutihan mo awitin ko, magpawalang hanggan. Ang ganda ng awit. To speak of His goodness.
Ang Psalms chapter 8 ay napakaikli. At siyam na verses lamang, ngunit ito nilaman na lahat, pinariwanag na. At matangayan natin ang lahat ng bagay sa mundong ito ay makikita natin yung kanya-kanyang bahagi hindi lang sa lipunan, kundi sa ibabaw ng mundo ito pang lahat ay gumanap sa tungkol na ayon sa kanyang design. Pagka nagkamali ang design na ating ginagawa ay magkakaroon pa ng mga problema sa atin. Katulad po ng pulpitong ito yung pulpito, hindi ito pwedeng kutsara. Pag itong ginawa mo kutsara, luluwang yung bunganga. Ito'y dinesign para patungan ng mga notes upang maging conducively or maging comfortably yung gagamit po nito. Kaya sa unang bagay nito, nais kong i-share the goodness or the greatness of God over all His creation. Apat na bagay lang pat may lamang ito. Unang-una ay sabihin po natin yung unang awit o mga kataga na from verse 1 at 8 or 9 ay inulit niya. Sabi niya, how majestic is your name, O Lord. Ang kanyang pangalan, isang pangalan lang ibinigay ng Diyos sa ibabaw ng lupa na sukat ay kaligtas. Hindi si Allah, hindi ang dito. Ibang mga Diyos na may mga pangalan pa. Pangalan naman ng Panginoon ang pwedeng makapagligtas at tanging takapagligtas sa ibabaw ng lupa. No other name than Jesus. Kaya walang name ang God eh. Yung Father, wala siyang name sapagkat nais niya, ang lahat ay i-focus sa Kanya, maging up to the creation and up to the revolution and to the revelation. His name is Majestic. Kaya naman ang ating mga pinagdadaanan at day of day ay marirealize mo yung Kanyang pangalan pa rin na pwedeng o maaaring itanyag. Sabi ni David, He restored my soul. Ang aking kaluluwa ay Kanyang pinananatili. He leaded me in the path of righteousness for His name's sake. Alang-alang sa Kanyang pangalan. Yung pangalan lamang niya Kanyang iniingatan sapagkat yung Kanyang pangalan ay nagre-represent kung sino siya sa ating buhay. Na kapag nasira yung Kanyang pangalan ay masira, magigiba yung lahat ng standard na Kanyang itataas, pinaliwanag at itinuro. Kaya Kanyang mga pangalan nito ay Kanyang paninindigan up to the end of the earth na lahat na Kanyang mga pangako ay yea and amen, nothing more or nothing less. His name. Sa Philippians chapter 2, ay binanggit din po kanila ito ni Sister Susan. Sinunod niya hanggang kamatayan ng dahil doon, sabi niya, binigay siya ng pangalan higit sa lahat. Na sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ay luluhod, ang lahat ay nang dilay magsasabi na siya ay Diyos. At sabi niya, para sa karangalan ng Kanyang Ama na nasa langit. Only one purpose, only single target upang ibigay yung, sabi nga ni Jem kanina, yung goal na may taas sa Kanyang pangalan. Sapagkat pag may ibang pangalan na itataas, we rob the glory of God. Sabi ng Bible, I will never give my glory to anyone else. Not even one. Sa pangalan lang. May cellphone pong tumutulog. Pangalawa, His praise came from innocent and pure in heart. Out of the babes and suckling came a praise, sabi doon. Sa pagpupuri doon sa mga manampalataya, kinakailangan natin ay dinidusab natin lahat ng mga disturbances. Ano ba yung mga problema ng ating kinakaharap at kinakailangan mo ng alsin?
Sabi ng awit nung pang 1980, sabi na, let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Kapag tayo sumasabi sa Kanya, walang anumang disturbances na pwedeng o dapat na gumugulo sa ating isip. Otherwise, Satan will rob the greatest moment ng ating buhay na dapat para sa Kanya lang. Kalimutan mo na yung tanghalian. Kalimutan mo na yung mga utang. Kalimutan mo na yung Bombay, kalimutan mo na yung mga naniningil, kung ano man mga bagay na. Kapag nasa harap ka ng church, ang dapat ay yung puso, yung focus, at yung goal. It must be solid. Pagkaya na na-disturb. Nadideprive po ang Diyos sa atin. Yung mga millennial nga multitask Nakipag-usap, nanonood ng television, nagte-text. Meron pang dito. At nanonood pa. Sabay-sabay ginagawa. Pwedeng gawin mo yun sa mga panahon na hindi ang Diyos ay yung kaharap. Otherwise, we'll have the glory from God. Nung ma-meet ni Moises ang Panginoon doon sa burning bush, ay he emptied himself. Nakipag-usap siya sapagkat ang Diyos ay ang siya pinakadakila na alam niya na kanyang kausap. Kaya sa namang tiba, pag nagpakita sa iyo ang Diyos, you will surely die. Sapagkat walang sino ang pwedeng makakita sa Diyos. Ang sino makakita mo na mamatay. Sapagkat yung kalwalatian ng Diyos ay hindi niya mabawasan. Yung lumang tipan yung the Ark of the Covenant. Yung nagdadala po doon ay biglang nadulas ng kaunti. Hinawakan niya ng katabi, dahil po sa hinawakan, namatay on the spot yung pong humawak. Yung pong intention niya ay alalayan po yung Ark of the Covenant, baka bumagsak, and yet he died because of the provision na walang pwedeng humawak doon ng hindi banal at pinagbabawal. That's how the glory of God is. From the babes and children who are suckling, establish perfect ways. Dapat maging parang isip bata. Pangatlo, His heavenly creation is perfectly designed. Sabi doon ng Tagalog, ang lahat, the heaven and the earth, it was perfectly put into proper places. Ang ganda. Kapag ikaw ay artistic at nakakaintindi ka ng artwork, pagka sa gabi makikita mo yung mga bituin, nakakala mo magkakatabi. Mali. Ang mga distansya po niyan ay about million ang mga distansya. Otherwise, pagka nagkamanggano, kaya mag-magnet sila at magkakaroon po ng isang malaking reaction. Yan po ay ang lalayo po niyan. Compare po natin yung Earth sa mga star na yan ay wala pang tuldok. Napakaliit po ng ating Earth na ating pong kinagagalawan. And yet, God put it into order na walang anuman nagkakabanggaan sa kanyang mga distansya. Yung Earth at yung Sun ay perfectly yung layo. Pag lumapit, sobrang init. Pag lumayo, sobrang lamig. Yung moon naman ay perfect din naman ng distansya. If I'm not mistaken, 93 million miles ang Earth, Sun, at ang moon naman ay 86,000 miles from the Earth. Ibang mga planeta may mga dalawang buwan, tatlo, Jupiter, 6 ata, at iba pa. At tayo isa lang. Sabi ng Bible, binigay niyang araw para tumanglaw sa araw at ang buwan naman ay para tumanglaw sa gabi. It was perfectly designed. Psalms 91, sabi doon, the heavens declare the glory of God,
and the firmament show His handiwork. Day after day speak knowledge, night after night speak wisdom. And there's no such words to explain, sabi doon. Yung silence ng Diyos ay tamang magpaliwanag na ng kanyang glory. Hindi na siya magpapaliwanag pa. The heaven explain everything that He is great God. And no one and nobody can design perfectly except God alone Himself. Not even the astronomers. Perfect ang layo ng bawat isa. Yung heavenly design pa lang ay ipapaliwanag niya na walang word na ang Diyos ay isang dakilang Diyos. Hindi si Allah, hindi si Anito. Hindi ang mga Muslim, hindi si Buddha. Trust God alone. Sabi doon, He silenced the enemies. Pinatahimik niya ang kanyang mga kaaway upang sa ganun ay maparangalan ang kanyang dakilang pangalan. The Satan's sin, shame, and death has been silenced. The power of God has been totally defeated. Dito po tayo sa goodness of God, of His creation. Dito po doon yung greatness niya. Pangalaman, dito po tayo sa goodness of God. Sabi doon, His mind to His creation. What is a man? Sabi doon, that are mindful of Him. Ano ang tao? Sabi niya, ito pang yung isipin. Ito po isang conclusive na pagkatapos sa langit ng lahat ng ganda, ng dalisay ng universe, ikinumpare niya, sabi niya, ano ang tao sa ganda ng universe? Kung ang universe ay dinisign ng Diyos na perfectly in its proper places, sa katawan naman ng tao, in the body of man, it was perfectly designed in order to function well. Pati yung hugis. Kung bakit ang ilong ay nasa gitna. Bakit dalawang tenga? Bakit dalawang mata? Bakit isa lang ang dila? Bakit dalawang butas ng iyong ilong? Bakit pati ilong may buhok? Lahat ng yun ay kaya ipaliwanag ng siyensya na wala ka nang pwede pang itanong. Wala nang doubt sapagkat ito ay established na. Kapag normal sa taong lahat ng mga yan ay yung picture na yan ay nandiyan na. At ang Diyos ay nagbigay ng karunungan sa mga tao upang lalo siya maging comfort na hindi agawin ng kanyang kalawalatian. Sino po sa inyong wala pang cellphone? O sabihin natin, baliktad natin. Sino po sa inyo ang, teka, ay, may mata ko. Sino po sa inyo ang may cellphone na? Pakitaas nga ang kamay. Lahat may. Sino po sa inyo ang cellphone ay may camera? Sino po sa inyo ang cellphone ay may Google, kompleto, may Netflix, kung ano-ano pang mga picture, kompleto nandun. Pagka tinignan nyo yung cellphone, no? Ang daming pinatay ng cellphone. Encyclopedia, pinatay niya na. E ngayon, puro mga online na, bibili ka na online na eh. Pinatay mo na yung mga businessman. Pinatay mo ang post office nang dahil sa cellphone. Yung cellphone na ito ay isang perfect na gadget para sa tao, sa ating generation. Ngayon pati basurero may cellphone. Pati basurero nag-google. Sa cellphone nandun na lahat. Order ka, Shopee, kung ano-ano mga gusto mong nandun doon. Orderin mo na lahat ng gusto mong orderin. Kinakailangan lang meron ka pambayad. Hindi ka pwedeng umorder na wala ka pambayad. Magkakaproblema ka. Sino sa akala nyo nagbigay ng wisdom para gawin ang cellphone? Alam niyo po ba yung gumawa ng Google, yung kanyang mga anak ay hindi pinagsi-cellphone? Bawal mag-cellphone yung gumawa po. Alam niya kasi yung panganib eh.
Yung cellphone na yan ay napaka-useful and yet napaka-dangerous. Meron siyang advantage na ginagawa and yet meron din disadvantage. Marami siyang pinatay ng mga trabaho. Sa Diyos lahat ng kanyang ginawa, hindi makasasama. Pinasama lang ng tao. Nung meron ng Diyos ang buong sanlibutan, wala siyang inisip na magiging disadvantage, kundi lahat na ito ay para sa kanya, sa kabutihan ng tao. Ganun siya kaabot eh. Tingnan niyo pa yung mga anak ng Diyos. Dumating ang COVID, hindi man tayo naapektuhan eh. Pero para tayo. Noon nang may COVID, marami pong bumibili ng bigas. Pero ngayon, wala nang bibili ng bigas eh. Supplied na eh. Sino pa sa inyo hindi nabibigyan ng bigas ng gobyerno at ng charge? Meron ba? Hindi nabibigyan? Lahat, hindi ba? Inispod na nga tayo eh. Sabi ni Mr. Susa kanina, pinagdama sa atin yung COVID dito para ma-realize mo na sa kabila ng madilim na bagay ng iyong buhay, ng mundong ito, ang Diyos ay mabuti pa rin. Ulitin ko po ang aking kasabihan. God doesn't promise us a painless life, but He promised that in the midst of pain, He is there sustaining us. Meron po bang may kasabihan sa inyo? Time is gold? Meron bang ano? Sabihan, dapat. Na-realize mo na napakabuti ng Diyos. Ang problema lang sa atin, hindi natin nakikita yung mga magandang bagay na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Nakikita mo yung mga negative sapagkat ang hinahanap mo yung mga negative at hindi yung goodness ng Panginoon. Sa science, dalawang negative equals to what? Positive. Pag nagdalawa na yung negative, positive na yan. Yun ang math. Negative and negative equals positive. At ngayon, baliktad ng mundo, pagka ikaw ay positive sa COVID, yari ka. Pag sinabi mo sa barangay, positive po yan. Naku, huliin ka na. Pupunta ka ng barangay tanod. Pero pag magkasama ng matagal nang nagsasama at sinabi mo, positive yan, 3 months na, ay good news yun. Pero negative pa rin yan kapag yan ay naging positive at walang asawa. Bad news yun. Lalo na kung batang-bata, bad news yun. Kasi hindi pa panahon eh. Sapagkat ang Diyos, sabi doon ng Bible, He set everything according to His perfect time. Pag wala sa timing ang yung trabaho, yet, lo and behold, you will suffer the consequences. His mind, kanyang iniisip, yung kanyang nilalang. What is a man that you are mindful of him, or the Son of Man, that you care for him? You made him a little lower than God. Ang tunay na translation po ay hindi angel, kundi God. Sapagkat ang angel ay mas mababa po sa atin. Ang angel po ay ministering spirit lamang ng mga tao. Ang angel po ay hindi niredeem ng Diyos. Hindi sinabi ng Bible po, God so loved the angel. Tao lang ang kanya minahal. Hindi niya minahal ang angel. Very, very passive ang kanya pong damdamin sa angel. Sapagkat ang angel ay ginawa niya na nasa langit at nakita na yung glory ng Panginoon, pero ang tao hindi pa. Never in the Bible na nag-express ang Bible na pati ang angel ng mahal niya. Passive reaction. Hindi active form. Ang active form ay may mga counterpart. Meron po tinatawag na interaction. Meron kang nagawa, meron pong resulta, meron kang pagkakamali, meron pong consequences. May ginawa kang mabuti, meron kang tinatanim. Sabi ng Psalms 121, He who watch over you, he who watch Israel never sleep nor slumber. Ang gumawa daw ng bansang Israel ay hindi inaantok, hindi natutulog.
Ito po yung pinakasal ni Elijah doon sa mga prophet eh. Baka ang yung Diyos ay natutulog pa, o singin nyo, baka namamasyal. Nung wala na magawa. Ako naman, buhos yung tubig. Dagdagan, punuin, umapaw. Tapos nanalangin si Elijah, Lord, mapadala ka ng apoy. God grant the prayer of Elijah. His mind, pangalawa, his heart over his great possession. Ang kanyang isip at ang kanyang puso, ang kanyang passion, ang kanyang compassion nasa tao. Yung kanyang ginawa ito ay hindi niya pinangako na hindi siya masasaktan. Madadapayan. Tayo mga Pilipino, pagka yung anak natin ay nadapa, ang tendency nun, tatakbo ka para ibangon. Tayo. At may mga loko-loko pa mga magulang, nadapa na yan, papanuin pa. Nadapa na nga, papanuin mo pa. Tapos sabihin, tatangat na. Kami mga Amerikano, sa Amerika, ganito kami. Pag nadapa yung aming mga anak, pababayaan namin bumangon. Tingnan nyo. Naniwalaan mo kayo mga Amerikano ako? Hindi po ako Amerikano. Kami lang po sa Western. Ganun po ang dapat pagpapalaki. Pag natapang inyong anak, huwag niyo siyang alulayang bumangon. Pabayaan niyo siyang bumangon. Sapagkat bahagi ng buhay ng isang tao ang pagkakadapa at pagbangon. Para maintindihan mo susunod, alam mo na. Alam niyo po ba ako ilang beses na po akong bumagsak? Kasi wala na akong balance eh. Hindi na po ako makatay ng matagal, yung 5 minutes to 10 minutes na hindi ko na po kaya yun. Nandali na pong mangawit yung aking pong balakang. Palagi ko po itong pinahilo sa asawa ko. Masakit yung aking balakang. Kasi may edad na. Ngayon, pag nadapa ako, pwede ako ibangon na aking asawa kasi nga hindi ko nakaya, iba na yung aking situation. Pero nung akong bata-bata pa, may ako nagbabangon sa aking sarili. Sa Panginoon ganun din. Pababayaan kanya madapa. At bumangon sa iyong sarili. Para ma-realize mo sa iyong sarili na tumibay yung tuhod. At susunod na dadang kanyang iingatan mo. Sabi doon, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Pangatlo, He made us a little lower than God. Ba't po? Tingnan niyo po. Sa lahat ng nilalang ng Diyos, tao lang ang binigay niya ng dominion. Mga sipa, halaman, hayop. Gaano makalaki yung hayop? Binigyan ka ng wisdom ng Panginoon na pangasibaan yun. Paramihin, gamitin para sa iyong kapakanan. Hindi niya ito binigay sa mga hayop. Walang hayop na nagtuturo sa tao. Sabi ng unggoy, stand. Sabi ng unggoy sa tao, hindi po. Binigyan tayo pangasiba at binigyan tayo ng wisdom. Alam niyo, sa lahat ng creation, tao lang ang binigyan ng power ng Diyos, ng authority ng Diyos na sumamba. Magpuri. Umunawa. Hindi kailanman ng unggoy. Pag ang unggoy ay nakapag-repair na ng nasirang cellphone, abay, 4 na ang Diyos. Hindi niya binigay sa unggoy ang talino, kundi sa tao. Tanging tao lang. Kapag minahal ng Diyos ang tao. Bigyan tayo ng authority, ng power upang pangasiwaan ng lahat ng mga bagay. Pangapat ito po, He made us ruler over all the earth, over all the creation. He holds the plants, the herbs, the pieces, the animal, all power and dominion over His creation, to manage, keep, and to take care. Hindi sa hayop. Kaya naman ang hayop ay hindi nakapag-discover, hindi siya nakapag-invento.
Sila yung mga, bagamat meron silang mga social, ah, gusto na isama-sama niya. Hindi sila nagpe-perceive para sa purihin ng Panginoon. What about our response? Kaya alam mo na yung greatness ng Diyos at yung goodness ng Panginoon, God responds to our good God. Ano naman pwede mo in return? Last Sunday ay sinay sa atin ni Brother Jem about responsibility. Pang tao lamang ang binigyan ng Diyos ng responsibility ng mga siwa. Meron kang konsensya na alam mo ang masama at mabuti. Alam mo kung anong dapat gawin sa mga sitwasyon na mapanganib. Binigyan ka ng wisdom ng Panginoon para gamitin ito para ingatan mo yung sarili. Una, rely on His perfect wisdom. Magtiwala ka sa Kanyang karunungan, kaalaman, kausayan. Sabi ni Haring Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall make your path straight. You have to trust in His perfect wisdom. Kung ano man ang nagaganap sa sanlibutan na ito ay under control pa rin ng chief of staff or commander-in-chief. Alam niya lahat ng mga bagay na nagaganap, hindi mo siya caught in the act na, Mira, hindi ko ito, hindi ganun ng Diyos. Bago pa magkaroon ng COVID, alam na ng Panginoon. Sabi ko, kung kaya mo ipagkatiwala yung buhay sa Kanya, ba't hindi mo kayang ipagkatiwala maging yung kamatayan? Ito yung total surrender ng isang tao na maging kamatayan, pwede mong tiwala sa Panginoon. Alam niyo po yung mga sundalo, sila yung nagtataya ng kanilang buhay para sa bansa. Ito yung ginamit kong illustration noon, yung limang magkakapatid na Ryan. 4 na magkakapatid, itinayang kanilang buhay, alang-alang sa bansa. Kung yung mga tao ito ay binigay ka ng buhay, alang-alang sa kanilang bansa, bakit hindi natin kayang ibigay ang ating buhay, alang-alang si Diyos na gumawa ng bansa? Yung binigay niya ng lahat para sa tao, para naman ang tao ay maging komportable, and yet, nakakalimutan natin yung mga magandang bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Sapagkat minsan nakakonsentrate tayo doon sa mga gusto mo, kailangan mo, at gusto kong magkaroon yan. Hindi tayo nasisiyahan kung ano yung binigay sa iyo ng Diyos, gusto mo pa, pati yung wala pa sa iyo, ay gusto mo magkaroon kagad sa mabilis para. Lalo na ngayon, mga instant quick, gusto mo, yan na kagad. Kaya ka na loto, para tumama ka. Pag tumama ko, bibigay yung tithes ko sa Panginoon. Hindi niya kailangan ng yung tithes. Dahil nasa loto. Pangalawa, reminded us of His sovereign power. Nang lahat ng mga bagay sa mundo, ito sabi ko, ay under control. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng good idea. Lord, mas may idea ko. Siguro, hindi. Ganun niya na Wala naman na ilihim sa Diyos Hindi ka pa nga pinapanganak, sabi ni John Maya, hindi ka pa ginagawa ng iyong mga magulang. Alam ko na, tinawag na kita. Inordain na kita para maging prophet ng bansang Israel. Alam niyo na yung ating journey, yung ating pong landas na dadaanan, yung ating travel, yung ating adventure. Alam niyo na yan. You cannot surprise God by what you know. Pangalawa, realize that He is the author of life. Siya may akda ng buhay.
Nung si Job, ubos na. Inubos ng kaaway si Job, 10 anak, patay, lahat. Kabuhayan, lahat ng mga kahayupan. Ubos na. Pagtiraan Diyos ng isang babae, which is ungodly. Sabi ng babaeng ito, sumpay mo na. Sumpay mo na. Sutil eh. At pagkatapos sabi doon pagkatapos yung sumpain, mamatay ka na. Sabi ni Job, hangal na babae, pupurihin mo lamang ba ang Diyos sa mabubuti mga bagay na binibigay sa iyo at hindi sa mga masama? Sabi niya rito sa Job 1:20. Siya ang may kapangyarihan na magbigay, siya rin naman ang may kapangyarihan na kukuha. The Lord give it and the Lord take it away. Praise the name of the Lord. Sapagkat naiintindihan niya yung principle na ginawa ng establish ng Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo lahat ng mga bagay galing sa Diyos eh. At sapagkat binigay ito sa kanya ng Diyos, sapagkat siya good steward, kinuha rin siya, alam ni Job na adem ng kanyang journey, ng madilim na bagay ng kanyang buhay. God will reward him. At doon sa huling bahagi ng buhay ni Job, I think, Job chapter 42, ito po yung huling chapter ng Job. Sa mga huling mga talata, sabi doon, si Job ay nabuhay ng matuwid sa Diyos. Dinoble at binilig ng Diyos ang lahat ng nawala sa kanya. 10 anak. At isang matuwid na asawa. At nabuhay si Job ng dakila sa kanyang kapanahonan. At walang ibang taong katulad niya sa eastern part ng Asia, maliban kay Job. Kasi alam ni Job yung principle. Alam niyo po ba lahat po tayo ay napapaligiran ng napakaraming mga principle kapag ginawa mo, may cause and effect, may action and may reaction. Pag may ginawa ka, may kapalit yan. Pag gumawa ka ng masama, sabi doon sa problem, sa pag nagtanim ka ng hangin, aani ka ng bagyo. Tanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Pangapat, remember His past saving grace and His unending mercy. Grace and mercy. Yung grace ay unmerited favor. Ito po yung grace. Yung grace, tinanggap mo na hindi ka katanggap-tanggap. Yung mercy naman, hindi ka katanggap-tanggap, ay katanggap-tanggap mo, pero hindi mo tinanggap. Para bang ang grace ay isang bonus na bagay na hindi mo pinagpaguran. Binigay sa'yo na libre. That is grace. Yung mercy naman, dapat itanggapin mo, dahil sa negative ito, hindi niya ibinigay sa'yo. Sapagkat nawa kaya at mahal kanya. Remember His past saving grace and His unending mercy. Kaya nga sabi ni David sa Psalms 23, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And response, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ano may pinagdadaanan natin, hindi ko alam kung ano. Hindi nangangahulugan niya na hindi mabuti ang Diyos. Nasunugan kami, na-stroke ako, hindi nangangahulugan na hindi mabuti ang Diyos. Maraming beses akong muntik mamatay, hindi nangangahulugan na hindi mabuti ang Diyos. Sa mga way, mamamatayan kayo ng mga mahal sa buhay, hindi nangangahulugan na hindi mabuti ang Diyos. Nagkakasakit ka, hindi nangangahulugan na hindi mabuti ang Diyos.
Naalala ko naman yung favorite song ko. Ano bang kanta ng inyong buhay? Ito yung ginawit ni... Ito. Steve Lawrence. Sabi ng awit nito, Lord, there was time. There has been times when things are hard. But somehow, I made it through. Because for every moment that I spend hurting you, yes, there is moment that I spend loving you. If anyone should ever write my life story. Sabi na anak ko, dahil na naman, sawa-sawa na pinakinggan niya. Pag pinakinggan ko itong awit nito, it made me cry. Kasi ito yung awit ng puso. The best things that ever happened. Pero ang awit doon sa, sa Christian song, this is my story, this is my life. Saving my Savior. Ang ganda ng yung programa yun, ba't magtataka ko na wala eh. Kay Junji Marcelo, yung mga guest po doon sila, Gary Valenciano, yung mga Kristiyano na mga composer, may mga patutol sa buhay. Guest. Sila yung Constantino at marami pang iba. Nawala. Ibig sabihin, hindi tinangkilig, hindi kami ito. Kung ano yung mga Christian song, hindi tinatanggilik kasi walang pera doon eh. Walang nag-sponsor. Sa pangwawakas, ito pong nasunsya sa inyo. Isaiah 64:4. Tandaan niyo po ito. Lagay niyo sa utak niyo, sa puso niyo. Sabi niya rito, Isaiah 64. 46:4. Even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. Dalawang beses sinabi, I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Tagalog, kahit na matanda ka na, uban na ang iyong buhok. Ako at ako lang ang siyang, ano ba yung sustain, ang siyang magkakalob sa iyo. Sapagkat ginawa kita, nilalang kita, dadaling kita, pagkakalobang kita, ililigtas kita. Tignan niyo po yung kanyang sort of promise kahit tumanda ka na. Sa Ecclesiastes, meron pong pang-usap. Alalahanin mong araw ng iyong kapanganakan, bago sumapit, naminang yung tuhod. Lumabong yung mga mata. Yung pandinig. Bago ka mawalan ng liwanag. Bago mapatid yung silver lining. Alalahanin mo ang iyong lumika. Pagka nakalimutan mong alalahanin ang iyong lumika sa iyo, you miss the point. Yung certain goal ng Diyos sa iyong buhay, you miss. Comparatively, sabi doon, what is a man that you mindful of him, or the son of man that you care for him? Comparatively, yung pong ganda ng universe ay hindi ma-express ng mga salita. Yung husay ng pagkakalalang ng mundong ito. Kulang ang mga pangusap ng mga tula upang explain. Yung design ng buhay ng buong sanlibutan. Kulang karunungan upang malaman ang lahat. Pero sino ang tao sabi doon? Upang siya alalahanin. Sino ang tao upang siya iyong mahalin?
At to the extreme, sabi niya, ginawa mo siyang mas mababa ng kaunti sa Diyos. At binigyan ng kapangyarihan upang pamahala ng lahat ng nilikha. Grabe. Yung ganda ng kalikasan ay incomparative, and yet, what is the man? But you care for him. Pangalawa, convincingly. Kailangan makonvince ka na ikaw ay isang masterpiece. Na ikaw ay ayon sa wangis ng Diyos, you are the image and likeness ng Diyos. Di may kakayahan ka na sumamba, magpuri, gumawa ng awit, umawit. Magpasalamat. Gumawa ng mabuti. Sa parantong kadilisan. Dapat lahat ng mga pangako ng Diyos ay makonvince ka na totoo. Sapagkat ang Diyos ay siyang gumawa, sabi doon, I will never leave you till the end of these ages, hanggang sa dulo ng mga panahon. Malapit na yung dulo ng panahon. And conclusively, O Lord, how majestic is your name over all in all the earth. Comparatively, convincingly, and conclusively. Three most important part of a man na pwede mong ibigay sa Diyos na. I really convinced. Kung ako man ay mamamatay sa COVID, ito'y kalooban ng Diyos. Kung ako man ay magkakasakit dahil sa COVID at kaya akong pagalingin ng Panginoon, hindi ako mananatiling takot. Nagtatago. Aaring ko pa ang buhay kung nabubuhay naman ako sa takot. Mas masarap yung mamatay ka ng matapang kung yung mga sundalo ay tinatiyak ka ng buhay alang-alang sa bansa. Yung mga NPA ay nagtitiis sa mga lamok, ginaw, tag-ulan, araw, init dahil sa prinsipyo. Bakit yung Kristiyano tatakot ka mamatay sa Panginoon? Baloni. Baloni. Ano yung pambuhay ko? Hindi naman nakalaan sa Panginoon. Sabi niya, casting all your cares. Tapos, Lord, hiramin ko muna sandaling buhay ko. Hindi mo ata kayang ingatan, Lord, eh. Ako na mag-iingat. Pag di ko na kaya uli, babalik ko sa iyo. Yung salitang casting all your cares, throw it with all force that you may be able to catch the farthest pieces na kayang abutin ng iyong net. Pagkatapos mo i-cares yun, atakin mo with the result na maraming mga islang makukuha. Psalms 55:22, sabi mas maganda yung sandal. Casting all your cares upon Him and He will sustain you. Yung salitang sustain ay ang musical instrument yun ng toing, sustain. Ibig sabihin, hanggang sa mag-paid. Hanggang sa mag-paid ka, He will sustain you. Ulitin ko po. Isaiah 46:4. Even at your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. I have made you, and I will carry you. I will sustain you, and I will rescue you. Kailan ka ba hindi niligtas si Lord? Kailan ba siya namin, Panginoon, pinabayaan mo ako? Panginoon, hindi mo ako pinakinggan. May paborito ka, Lord. Yung aking pasalamat sa Panginoon, pinag-usapan namin ni Sir Biggie. Kasi doon sa class, doon sa ISOM, sabi ng isang pastora, praise God, sabi niya, merong sumagot ng aming kuryente, 2 buwan na namin hindi nababayaran, which is 16,000.
Alam niyo pa kung anong sa akin, sabi ng Holy Spirit sa akin? Tignan mo yung anak ko rin yan, ha? Tuwan-tuwa siya doon sa 16,000 na pambayad ng kuryente. Sabi niya, answered prayer. Anong ibig sabihin dito? Napaka-generous ng Diyos na ito na hindi ko na kinakailangan pag-pray pambayad sa kuryente sapagkat meron na palagi. Because of His sustaining power, hindi ko na ipinapipray yun. Alam ko na meron na pambayad, hindi ko na ipagpipray. In comparative, sabi ko, napakapalad natin ba? Bigyan tayo ng mga matitino, mababait, mga given na iglesia na hindi nagdamot ng kanapong tithes and offering. Kung ako'y mamamatay at magpapastor, ako uli, at sana ako pa rin tanggapin. At kung naman ang plano ng Diyos kung paano, I don't know. Alam ko lang. Hindi na ako magpapasa pa ibang chance. Dito na ako mamamatay. Dito na ako nabuhay, ba't dito na ako mamamatay? I would like to call the musician para magtanay sa kami sa Panginoon. Can we sing a song to the Lord? Tayo napapasya namin sa ating mga musician na gagaling, mahusay, anointed. Yung mga awit talagang they really give their best. But the glory is sa Lord pa rin. Father, we just want to thank you for your goodness and greatness. Evidently, Panginoon, kitang-kita po. You have nothing to explain. Night after night, speak wisdom. Day after day, speak knowledge. Panginoon, napakabuti niyo po. Maging katahimikan ay nagbabadya, nagpapahayag na mabuti ka. May mga karanasan kami na hindi namin gusto, and yet tinuturuan niyo po kami. Pinatitibay niyo ang aming mga tuhod upang bumangon. Binigyan niyo kami ng kaisipan upang bumangon at hindi malugmok. Nais namin, Panginoon, maging karapat-dapat. Hindi lang ng aming buhay, maging ng aming pong kamatayan. What more can we say? But to praise you, to worship you. This is all what you want from us, Lord, to worship you. Sapat kung hindi, maging mabato, kaya mong buhayin para sumamba. Ano pa pwede namin ibigay, Panginoon? Binigay mo sa amin ng lahat. The grace, the mercy. Binigay mo lahat, Panginoon, maging ng hindi namin hiningi. Nakita namin, Panginoon, ng aming mga paningin, ng aming mga tainga, ng aming mga mata, ng aming mga puso. Kung anong magandang mga mabubuting bagay na inihanda mo sa mga matutuwid at mga matapat na anak mo. Eyes cannot see, ears cannot hear. Heart cannot fathom what the Lord give to those who are faithful to you. At the end of our lives, pwede namin sabihin, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Sapagkat sa kabila, Panginoon, naman pinagdadaanan namin, kasama ka namin. You never leave us, never forsake us. And thank you, Lord God, at the end of the tunnel, there is light. Salamat po, Panginoon. Nabubuo, Panginoon, ang mga ginto, ang mga diamond sa madilim na bahagi ng daigdig na ito. Nakita ang liwanag, Panginoon, sa madilim na bahagi.